XPS, mag-80 na. Napakamahal na nga ng gas. 100 lang daw siya, hula niya. Oh, ayan na oh. Presyo ngayon ng gas oh. Pakita ko lang sa inyo. Sila Team Itik. Tol, Team Itik tol. So yan Edisys, biyahe tayo ngayon. Kasama ko si Obi Erlordez. So yan Edisys, kasama ulit natin si JJ. JJ pangalan nitong aking NMAX kasi January ko nakuha. At ang aking pinsan na yumao na may-ari nito ay si Kuya J. So pinag-iisipan ko kung papalitan ko ba siya ng kulay. Kasi kung makikita nyo, parang yung konsepto ng NMAX ko ay parang brusco, parang macho. Tignan. Nung una naisip ko, may nakita ako parang gusto kong maiba, yung parang pastel violet or lavender kung tawagin nila. Kaya lang sabi ni Boss Alex, hindi daw bagay sa konsepto ng motor ko kasi may box ako, tapos parang pamabrus ko yung mga parts pati ito nga, dahil nagtatanong na ito, hindi ko alam kung saan nakuha ni Kuya J2 eh. So ayun, kung may suggest kayong kulay, mas okay no, suggest nyo lang sa akin para malaman natin kung ano yung ipapakulay natin. Ano to? Oy, shout out. O yan o, mga Edison o, shout out. Anong name mo tol? Shout out ka sa vlog. Jep, yan. Wala kami na ano sa'yo, nakasubscribe. Yun. Yun o, pakita ka dito tol. Wawash out kita, wawash out. May sticker ka na ba? Meron na? Ayun o, naidikit na. Shout out kay pare. Anong name mo tol? Cristobal. Parang di ka pa sure ah. Yun, shoutout. Lagi ako napunta dito eh. Kaso nga lang, hindi na tsempohan. sabi ko sa nanay, kinusap namin yung nanay ko, sabi tulog pa daw eh, galing. Oo. Nung unang punta ko dito, sabi niya, ay galing Cebu daw. Lagi ako nasa meeting, tamo ngayon naalis na ulit ako eh. Gusto lang niya magpa-picture. O tara. O, tatagalin ko muna to para makapagpa-picture tayo. Kabit ko lang yung front cam ko guys. Nakabitan natin ng front cam. Ingat ka. Thank you ah. Yes po. Ito front cam. Liit lang di ba? Ayos muna ako ha. Yan, so papagas din tayo, tingnan natin magkano ako no. Currently kalahati, 2 bar halos nawala. 2 bar, hindi pa pala siya kalahati, 2 bar. Yan, alright Edison. So napakamahal na nga ng gas. Etong vlog na to, usap lang tayo konti para dun sa mga bibili pa lang ng motor. Para mabigyan ko kayo ng idea. Hindi naman super detailed no, pero yung somehow na prior knowledge or na kailangan ninyo bago kayo bumili ng motor, yung mga gastos na dapat yung isaalang-alang ay ibibigay ko lang sa inyo, updated version. Dati kasi natakal ko na to eh, ngayon sobrang mahal na ng gasolina. So naisipan ko lang, may mga nagre-request kasi sa ibang platform ko like Facebook and TikTok na i-vlog ko daw to. Eh hindi naman kaya doon kasi saglitan lang doon. Dito tayo mag-usap. So ayun, mostly kasi kapag kukuha tayo ng motor, ang iniisip lang natin yung pang down at yung pang monthly no, kung hulugan. And mostly talaga sa mga tao ngayon ay hulugan ng motor. And yung iba naman kayang mag-cash. Kaya lang alam naman natin yung issue ngayon, di ba, na hindi lahat ay hinahayaang mag-cash, lalo na kapag yung unit na kukunin ninyo ay medyo kukunti ang stocks, no? Nararanasan natin yan lahat. No exception doon, mapa kung sino ka man, mostly is hulugan or isasama na rin natin kahit cash yan. Ang pera lang natin ay nilalaan ay yung pang ano lang, yung presyo lang ng motor mismo. Let's say kung cash, ang pera mo lang is 100,000 kung 100,000 worth ng motor mo. Kung hulugan naman, ang pera lang na ilalaan mo, let's say 10k down payment, tapos nasa 3.5 monthly, yun lang yung pera na i-estimate mo monthly. Actually mas mahirap yung hulugan eh, kasi may monthly kang ina-anticipate. Let's say 3.5 lang yung ina-anticipate mo monthly na yung gastos sa motorsiklo. Pero hindi mo alam, syempre ang motorcycle meron pa yan tinatawag na gasolina. Okay, sige, given na gasolina. Marahil naisip mo na yan, gasolina nga naman, no? So gasolina, let's say ang gasolina ay nasa around 500 to 1,000 magagastos mo.
Depende na lang sa layo ng trabaho mo or sa throttle hobby mo. Depende talaga eh, no? At kung may mga gala-gala ka pa in the weekends or sa day off, depende kung magkano yung magagastos mo. Pero most probably 500 will be fine bago yung next na sahod mo. Mga ganun, 500, extend na lang natin to 700 ganyan or 1,000 yung pinaka dapat allotted budget mo doon, no, sa gasolina. Meron pang maintenance, no. Yung maintenance depende sa odometer, kung ilan na natakbo ng motor mo. Let's say every 1,000 kilometers sa aking odometer ay nagpapa-change oil ako. Maximum na yung 1,500 para maalagaan mo yung motor mo at tumagal yung buhay. Woo! Let's go! Hindi tayo pwedeng nasa likod ng truck. Bukas aabutin tayo siyam-siyam. So, ayun, Nedisense, meron pang gas and meron pang maintenance, no? So, every 3,000 naman nagpapalit ako ng gear oil. Kapag scooter ha, may gear oil, may engine oil. So, kung most probably scooter kasi mabenta nowadays, so meron ka ding engine oil, no? Sa manual category naman, meron ding oil filter, meron ding mga pamunas ng motor. So yun, yung mga binablog ko ng mga nakaraan, yung mga motorcycle detailing natin, meron ding mga ganyan, di ba? So isa pa yan sa mga dagdag gastos na hindi mo inaakala. Yung mga moto wash, pwede ikaw na yan, pero meron ka ding mga gastos dyan na maliliit na dapat kasama sa budget mo, or talagang maluwag yung budget mo na extend mo siya to that point na merong mga ganon. Ito pa isa, may insurance pa. So yung ibang motor na bago, kinukuha na nila yan ng insurance, either comprehensive man yan or kung ano mang klaseng insurance yung kinuha ninyo. So isa pa yan sa dapat yung isaalang-alang, yung insurance. Let's say nasa 200 or 150 monthly yung nagagastos sa insurance. Pero yung sa akin kasi after 1 year parang terminate ko na insurance ko. Pero hindi ko naman to sinagawa para ma-discourage kayo. Kasi to be honest, hindi naman din ganun ka-overwhelming ang pagmumotor kung nasa tamang mindset ka nung kukuhanin mo pa lang siya. May proper expectations ka and may preparations. So syempre ngayon tumataas na yung gasolina, pero yung mga motorcycle naman natin is very fuel efficient, to be honest. Lalo na kung nasa 125cc pababa lang yung kukunin mo, it's very fuel efficient. Kung maabot yan ng mga 45 to 50 kilometers per liter, sa isang litro makaka 45 kilometers ka na, up to 50, depende pa nga sa throttle hobby mo. Pero ganun yung mga expected natin na fuel consumption na isang motorsiklo. Hindi naman siya super overwhelming. Nasasabi ko siya, let's say compared for example sa isang kotse, no, mas okay pa din or mas tipid pa rin at dama mo yan sa isang motorsiklo, no. Tapos syempre sa alang-alang mo din, tignan mo, baka mamaya nakaka 1.5 ka na sa pamasahe mo sa isang buwan. So konti na lang panghulog na siya ng motor. Yung ganong mindset, i-extend pa natin para hindi tayo ma-disappoint pagka kumuha na tayo ng motor, no? Tapos wag naman sana, pero yun nga, kapag ka na-aksidente tayo is may mga expenses pa rin yan. And ito yung pinaka feeling ko na mi-miss out ng karamihan sa atin na gastos sa pagmumotor, yung motorcycle gears. Yung accessories, ano pa yun, optional pa yun pero yung gears is a must. Ibig sabihin, kapag magmumotor ka, ang unang-una mo dapat meron lisensya. Okay, so asikasuhin yung lisensya, may gastos din yan, of course. At yung inyong motorcycle gears, gagaya ng helmet, ng jacket, ng gloves. Pero kahit helmet lang, yun yung pinakapag-investan ninyo, helmet. So yan, ang gamit ko ngayong helmet is made from Thailand. Index, kilala na to dati pa nung araw. Kaya thankful ako na ito yung gusto ko i-represent na helmet, kasi ito yung una kong helmet, sa totoo lang, kauna-unahan kong helmet. So yun, mag-invest tayo to safety gears, no? Kung long rides or gusto mo talaga ng safe riding, meron din yung mga elbow pad, knee pad, or padded jackets. Mas magaganda din na meron ka mga ganon. Yan, oh, 77 na, XCS, mag-80 na. XCS po, full tank. Start 0-0 tayo, guys. Si OBR Lourdes daw may ano dyan, 50 daw, 50.
Oh, ano? 100 lang daw siya, hula niya. Oh. Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. Oh no. Oh no. Oh, ayan na oh. Presyo ngayon ng gas oh. 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 Oh, ba't wallet ko na yan? Okay na yan. Puno na. Utak na. Oh, ba't wallet ko yan? What? Ha? Next time ka na lang? Ha? Ha? Iwan ko yung wallet ko eh. O ano? Ano masasabi mo? Ha? Ano masasabi mo? Mahal kita. Ano? Bakit biglang sa wallet ko ikaw kumuha? Naiwan ko yung wallet ko pala. Palusot. Palusot. Bigla ako din pala magbabayad. Dito sabi. Naiwan ko pa. Wah! Rar, 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 rar. Seryoso. Wala, na-scam na naman tayo guys. Na-scam na naman tayo. Bawin na lang ako. Bawi na lang tayo next live guys. So yun guys, naka 260 yung inabot. Hula niya, ano, wala pang kalahati yun ha. Hindi pa nangangalahati, na 2 bar pa lang yung nababawas dito sa NMAX ko. So yun guys, na-scam tayo ni OBR Lourdes. Tuwa pa siya. So yun, ano masasabi nyo sa pagtaas ng presyo ng gas? Comment your thoughts below. Ano any last words? Ako lang kayo ng buraot. Ayan guys, naka 260 tayo ngayon sa ating gasolina. Sabi ni OBR Lourdes, sagot niya daw, pero hindi naman pala. Na-scam tayo doon guys. So yun guys, nakita nyo naman, 2 bars pa lang yung nababawa sa NMAX ko, pero umabot na ng 260 yung aking bill sa gasolinahan. So yun, para may idea lang kayo. Kaya ako sinabing extend na up to 1,000 yung inyong possible na gastos for gasoline, kasi ganun nga, medyo nagtaas na yung price, no? So dapat hanap tayo ng ways para magkaroon ng extra income. Hanggat maaari or hanggat kaya natin, hanap tayo ng way para magkaroon tayo ng extra income, para hindi natin masyado indahin yung taas ng price ng gasolina. So yun lang, binigyan ko lang kayo ng abiso. Tapos balik tayo doon sa may secret shop. Pakita ko sa inyo yung mga ka-meeting ko, baka kakilala nyo lang, no? Pakita ko lang sa inyo sila Team Itik. Oh, Team Itik, nakakatuwa yung mga TikTok videos nila pang. Ngayon na sila. Oo. Papa-shoutout daw si OBR Lourdes na nakakatuwa yung mga videos nila, nakakatawa. Maganda yung sense of humor nila. So mi-meeting natin yun sila ngayong araw. At pakita ko lang sa inyo para may idea lang kayo. Okay? Sige po, pakita ko po sa inyo. Ayun na sila mga tol. Team Itik. Tol, Team Itik tol. Team Itik. Tara. Yun, nice to meet you mga tol. Ay, mga customize pala yung mga motor nyo ha. Ano yung mga invento? Hindi po, nabibili ko talaga siya. Okay. Kala ko binibuild nyo eh. Tara, pasok tayo sa loob mga tol. Kakadating ko lang din, sabay-sabay tayo. So yun guys, pagdadamot ko muna sa inyo, kami muna magkakwentuhan. Abangan nyo lang or mag-request na lang kayo next vlog kung gusto nyo. Nais nyo makita sila sa aking vlog or ma-interview or what. That's it for today's vlog. Kung nagustuhan nyo, don't forget to give this video a heart. Follow this page for more. Again, this is Ned Adriano. Always keep it cool and ride safe always.